May nakita akong duguan at nakahandusay. Isang karumal-dumal na natuklasan sa bahay ng bagong kasal, nagkagulo dahil mismong boss niya ang nagsisikap na iligtas siya. Lumabas po kayo, sir, pakiusap. Buhay pa siya. Gusto ko siyang tulungan. Gusto ko siyang i-resuscitate ngayon. Nasaan ang bago niyang asawa? Ano ang mangyayari kapag tinanong siya ng mga pulis? Ako si Anjanette Levy at ito ang Crime Fix. Si Tiffany Scarborough ay isang 25 taong gulang na nurse na mahal ng kanyang mga katrabaho. Higit sa lahat, isa siyang anak at ina ng isang batang lalaki. Nakakalungkot, inagaw sa kanya ang buhay ng lalaking nangakong mamahalin, pahahalagahan at poprotektahan siya. Ika-29 ng Hunyo, 2021 yon, hindi pumasok si Tiffany sa trabaho at ang kanyang mga katrabaho alam nilang may mali. Pumunta sila sa bahay na tinitirhan niya kasama ang bago niyang asawang si Ben Whitaker sa Dublin, Georgia. Kasama namin siyang naglalakal papasok sa trabaho pero hindi siya at ang kanyang asawa pumasok. Wala rito ang sasakyan niya. Hindi siya yon. Nandyan si Jim. Siege. Basag ang salamin. Sabi ng mama niya, may narinig daw siyang putok ng baril o kung ano man doon. Hindi ko alam. Kailan nangyari yun? Hindi namin alam, Dr. Chisholm. Sa tingin ko, nakita lang niya sa bintana. Ang salamin ay sandali lang. Inaalam ko kung sino ang dapat nandito kagabi. Yan ang sinusubukan ko. Tiffany at Ben! Tara na! Ngayon, makakapasok na tayo. Aling salamin ang basag. Yung sa likod. Siege. Wala dito ang kotse ni Ben! Jesus Cristo. Kanino ang bahay na ito? Kevin! Tiffany ito! Sa tingin ko may putok ng baril dito. Kunin. Plano! Kita mo yun dyan. Diyos ko, oy! Lahat kayo, umatras. Anong balita, kapatid? Sino-sino ang nakatira dito, Doktor? Ben at Tiffany Whitaker! May tindahan ng baril dito! Mukhang tama ng baril ito. Bull, yun ang naisip ko. Ang sabi ng nanay niya. Radyo, may mga putok ng baril ba dito kagabi? Paki. Paki-check. Sige, papasok na kami? Bumalik kayo sa kalsada. Radyo, may DOA ako. May DOA ako, radyo. Hi, hello, maganda. Gabi, nasaan kayo? Sa Penn Avenue, malapit sa Stonewall. Umatras kayo. Lahat kayo umatras. Sige, umatras kayo. Ako ang tatay. Pumunta na kayo sa kalsada. Sino ang magiging sayo? Ano sa office, ha? Ako ang ama ni Ben. Wala naman yan sa sahig. Sinasabi ko lang. Bumalik na kayo. Huwag kayong bumalik. 17, tama. Labimpito, hindi ako makapasok. Nakakandado ang pinto pero may nakita akong isa sa sahig. Seryoso ang sitwasyon at alam ito ng mga pulis. Tinawag sila sa bahay ng mag-asawa na hindi pumasok sa trabaho. May tama ng bala sa salamin ng bintana sa likurang pinto. Mahalaga bawat segundo. Posibleng may nasaktan o mas malala sa loob. Scott, lagyan mong tape sawed up para hindi sila makapasok. Gusto ko na makakuha muna. Nandito ako kagabi. Tayong maunang umatake. Sir, Pakilayo po kayo sa crime scene, sir. Sinasabihan po kita. Sinasabihan po kita na lumabas. Sinasabihan po kita na lumabas. Kami na po ang bahala dito. Lumabas po kayo, sir. Pakiusap. Buhay pa siya. Gusto ko siyang tulungan at i-resuscitate agad. Ngayon na. Atas ako, pumasok ka na. Pupunta na ako kung buhay pa siya. Pumasok ka na.
Atras ako, pasok ka na. Kung buhay pa siya, sagit lang. Sige, pumasok ka na. Nakakainis. Labimpito, pwede na ba akong dumaan sa harap? Sa likod, tayo magkakaebidensya. Nakakainis. Fenomeno ka. Hindi nila ako pinapayagan. Sino ang hindi pumapayag sa'yo? Ang supervisor, hindi niya ako pinapapasok. Si Superman! Ang supervisor ko. Kim Chapman! Tawagan si Tim Chapman! Darating na po ang supervisor, sir. Sir, pasensya na po. Hindi ako nagbibiro. Alam ko na ikaw si brother, pasensya na. Totoo, humingi ako ng paumanhin. Namatay ang asawa ko nung nakaraang linggo. Jim? Tanungin mo siya kung anong oras di umano'y nangyari ang putok ng baril. Kailan ito? Hindi namin alam. Hindi nila alam, hindi lang sila pumasok sa trabaho. Hindi siya pumasok, kaya pumunta ako roon kanina. Tiningnan ko lang mabuti at parang may nakita akong tatlo sa sahig na parang sasakyan, sir. Sige po. Paano nila nalaman na may putok? Kasi sinabi niya yon. Sana hindi ikaw. Pagdating ko, may nabanggit sila tungkol sa putok ng baril kagabi. May butas ng bala sa bintana. So lumabas siya dito at nakita niya, yun ba ang sinasabi mo? Umaga. Ilang minuto lang. Sig. Hello, narito si Catherine. Hello, nandito lang siya. Nasa kalsada siya dito. Hindi ko alam kung gumagana pa ang mga camera nila. Ganyan ang itsura ng mga camera. Hello, salamat! Gumagana pa rin ang mga tubo. Nagkaroon kami at... 4 na barko at ang huling signal ng mga barko at doble lang ito. Walang signal. Pumunta ako sa pangkalahatang upuan at ipinadala ito sa akin ng doble ngayon. Lumapit sila at nagtanong kung kumusta siya. Sinabi namin, tamang numero 18. Sagot nila, tamang numero 17 ang nanganganib sa kapatay. Ang mga kasamahan ni Tiffany ay balisa. Gusto nilang subukang iligtas ang kanyang buhay. Nasaan ang safety pin? Paparating na sila. Hindi ba nila pwedeng bigyan ka ng pahintulot na pumasok? At kung buhay pa siya, i-revive natin siya. Hindi ba ayang gawin yon? Ibig kong sabihin, grabe naman. Hinihiling ko lang kung pwede akong pumasok sa harap. Sinabi nila sa akin, narito na ang doktor. Hayaan ninyo akong i-revive siya kung buhay pa siya. Sino ang nagsabi sa'yo na huwag kang pumasok doon? Brooks, sinabihan ko siyang sa harap ako dadaan kasi siya nasa likod. Hoy, parang iniiwan mo na kami. Sino yan? Sabihin mo sa kanila na hindi sila pwedeng pumasok. May doktor at team dito para mag-revive sa kanya. Sabi niya, parang nabaril siya. Pwede ba kaming pumasok sa bahay? Kapag ikaw ay... May mga taong big baril sa loob. Isa sa mga kailangan nating gawin, Jim, kailangan nating siguruhing ligtas ito. Sabi niya? Tanisha, kailangan nating pumasok sa harapang pinto at siguruhing ligtas ito. Miss na ba siya? Hindi siya mukhang humihinga para sa akin. Mukhang nangyari na ito. May iba pa bang tao dito? Hindi ko masabi, silhouette lang niya ang kita sa sahig. Ayaw namin may iba pang pumasok sa bahay. G! May isa sa may likurang pinto, hindi mo makita sa loob. May isa akong nakitang nakahandusay at balot ng dugo. Wala akong maisip kahit ano. Nakahiga siya sa likod na pinto at may ebidensya doon. Pwede na ba kaming pumasok sa harap at i-clear ang bahay? Oo. Oo, sige. Nakasarado, nakadibot. Paano naman? Ang likurang pinto. Diyan lahat ng ebidensya mo. May papel ka ba? Turn off. Si! Turn.
Ito ba ay sa itaas o sa ibaba? Hindi ko masabi. Hindi ito gumagana. Bro, Departamento ng Pulisya. Doubling PD. Hindi, may kadena dito. Sige, itatabi ko yan para sa kanila. Pwede siguro. Sige, tingnan ko muna. Kung kaya ko, kunin mo. Pwede siguro. Kaya putulin ang panikala na yan. Sisisipain kita. Departamento. Double P. D, Pacusa, 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 Pacusa. Kanga. Malinaw dito sa likod, Tanisha. Bumalik ka dito. Pakibalita ka agad. Nasa kabila lang ito. Lisa ito, wag kang tanga. Sige, alis na ako sa daan. Alis na ako sa daan. Sige. Sige, ibalik mo na ang kotse. Huwag kang maging. Ibalik mo ang kotse. Kunin mo ang... Balik mo ang kotse. Pagkaisa, pagkaw. Ako na bahala dito. Sige, tuloy mo. Ako si Double, may PD. Double. PD! Ayos lang ako. Huwag kayong manginig lahat. Sapatos. Suri. Nasuri mo na ba yung aparador dyan? Dito mismo. Dyan. Ayos ka na. Nauwa ko na yung isa sa kanila. Hindi ko kaya. Ilagay mo dito. Natagpuan ng mga pulis si Tiffany Scarborough sa loob ng bahay, binaril at nakahiga sa sahig ng kusina. Ang tanong, nasaan ang kanyang asawa na 2 buwan pa lang si Benjamin Whitaker na isa ring nurse? Jim, anong pangalan niya? Jim, anong pangalan niya? Ken? Ben, siya yung doktor sa mata na lalaki. Patay na tulad ng hinala ko. Pwede. Yung lalaki na nakatira dito, bahay ito ng nanay niya, tama ba? Nanay ito ng asawa ko. Sabi nila, anak niya yung lalaking nakatira sa katabing bahay, tama? Ang anak ko at anak niya, si Ben Whitaker. At si Tiffany. Si Ben ba ang anak mo? Kailanganin namin ng ilang impormasyon tungkol kay Ben. Meron ka ba nun? Kylen, yung huling nakita si Ben kahapon. Hindi ko siya nakita. Hindi mo talaga siya nakita kahapon. Hindi ko rin siya nakita. Hindi ko siya makontak na yun. Wala talaga. Tumutunog ba o voicemail agad? Sinasabi lang bang unavailable ito? Pati ang cellphone niya. Pasensya ka na dito, kuya. Kung pwede mo ba akong samahan sandali? Alam kong malapit ka ng maging 24 na oras. bago tayo matapos. Hindi ko kilala ang babaeng ito, pero nakascrub siya na parang pangklinika o ospital. Katulad mo, magiging biktima mo rin siya. Hindi ko alam kung sino siya. Kaya hindi ko alam. Ang alam ko lang ay mukha siyang babaeng blonde. Sino kaya yon? Tiffany, asawa ng anak ko. Gaano na sila katagal kasal? Mga 2 buwan na.
Gaano na sila katagal na magkasama sa isang bahay? Mga 1 taon na siguro. 1 taon na silang magkasama nakatira doon. Nabutan rin ng pulisya ng Dublin si Ben Whitaker. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Ikaw si Ben? Oo, ayos. Susubukan kong tanggalin ito ngayon. Ngayon, ano ka ba talaga nilalang? Latin Lima. 23. Gaano ka nakatagal nagsusuot ng salamin? Simula nung tayo ay nasa ikapitong baitan. Ikapitong baitang, hindi ko na mailabas ang susi ko ngayon. Matapos tanggalin ang posas, maari nang mag-usap ng seryoso ang mga investigador at si Ben Whitaker. Uupo lang ako rito. Ang pangalan ko ay John Knight. Ito si Don Rose. Kami ay nagtatrabaho sa Dublin Police Department. Kailangan ka naming makausap ngayong hapon. Ayos lang ba na makipag-usap ka sa amin? Sige, tara. Ano po yun? Wala akong problema. Sige, bingi ako sa taingang ito. Sige. At halos hindi ko na marinig gamit ang taingang ito, kaya kailangan mong lakasan ang boses mo. Pasensya, hindi ko marinig. Cut and mouth, kailangan mo ng tubig. Oo, sige. Makakatulong ba yon? Hello, sa ganitong temperatura ng kwarto dito. Pero ayaw na rin yan. Oh, hindi pwede. Ayan na. Salamat. Walang anuman. Patay ka na sa akin. Oo. Uy mga pare, siyang nagayos ng mata ko dati at binigyan niya ako ng salamin. Yung salamin na binigay niya, may tali ng pamingwit kaya mukhang pangisda. Biniyaran ko ng $600. Pagkalipas ng 2 linggo, naputol ang tali. Hindi ko na binalik yung salamin. Pero bago tayo mag-usap, kailangan ko munang basahin sa'yo ang iyong Miranda rights. Narinig mo na ba ang tungkol sa iyong Miranda rights? Opo, sir. Sige, pwede ko ba itong basahin sa'yo? Si. May karapatan kang manahimik. Naiintindihan mo ba? Oo. Lahat ng sabihin mo pwedeng gamitin laban sa korte. Naiintindihan mo ba? Ikaw ba? May karapatan kang makipag-usap sa abogado at makasama mo siya habang tinatanong ka. Naiintindihan mo ba ito? Oo. Kung hindi mo kayang kumuha ng abogado, bibigyan ka ng isa na magre-representa sa'yo bago ka tanungin kung gusto mo. Naiintindihan mo ba yon? Sama. Sige. Maari mong piliin kahit kailan na gamitin ang mga karapatang ito, hindi sumagot sa anumang tanong o magbigay ng anumang pahayag. Naiintindihan mo ba yon? Opo, sir. Sige, ito ang form ng pagwawaksi ng mga karapatan. Nabasa ko ang nakasaad sa itaas tungkol sa aking mga karapatan. Naiintindihan ko ang bawat isa sa mga karapatang yon, at habang iniisip ang mga karapatang yon, kusang loob kong isinusuko ang mga ito, at kusang nagbibigay ng pahayag. Gusto mo bang makipag-usap sa amin? Na yon? Hindi, ang tinutukoy ko ay ngayon mismo. Sige. Sige. Mabilis na isiniwalat ni Ben Whitaker kung saan siya galing at ang kanyang ginawa. Sino ang nakatira kasama mo? Ako at si Eli. Paumanhin? Oo, ako at ang asawa ko at si Eli, ang anak niya. Ilang taon na siya? 4 na siya. Ilang taon na asawa mo? 25. 33 ka na? Tama ba? Panining lupang tinayuan mo kanina? Sa tatay ko yan. Maganda yon. Oo. Ginagawa mo ba yon? Handa na ako, naligaw lang ako dun sa loob. Matagal na ako nandito. Oo, naligaw ka ba? Paalis na ako. Oh, anong ginagawa mo doon? Ang ginagawa ko, nag-iikot na ako kakalos ko mula sa Walking around, just walking around the woods. Anong oras ka dumating doon? Siguro Lunes na alas 8 yun. Lunes ng gabi? Oo. Nandun ka ba buong oras? Oo. Sa tingin ko. Lunes ng gabi. Alam mo namang Miyerkules ngayon, di ba? Ibig mong sabihin, nung Lunes ka dumating doon. Sa tingin ko tama yan. Sige. Gusto kong tingnan mo ako sa mata habang kinakausap kita ngayon. Kapag nagtatanong ako sa'yo, halos alam ko na ang mga sagot sa mga tanong na yan. Sige. Para manatili tayong maayos, kailangan kong marinig ang totoo mula sa'yo. Alam mo yon? Alam kong likas sa tao ang magsinungaling para makaiwas sa gulo.
Sige. Alam kong hindi ka dumating doon nung Lunes ng gabi. Hindi ko lang talaga maalala. Hindi ko lang talaga maalala. At gabi ba o araw nung dumating ka doon? Gabi. Gabi. Mga anong oras? Alas 9:30 o alas 10. Mga alas 9:30, alas 10. Sige. Iniisip ko mga bandang alas 9:42. Tama na ang tantya mo dito. Ayos ang ginagawa mo. Ha? Anong nagtulak sa'yo para pumunta doon? Ayos lang. Ayos lang. Isang napakasamang bagay. Pasensya na. Isang napakasamang bagay. Isang napakasamang bagay. Ikwento mo sa akin ang tungkol sa napakasamang bagay na yon, Bet. Sa totoo lang, madalas kaming mag-asawa na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan itong mga nakaraang araw. At palagi niyang sinasabi sa akin ang tungkol sa pagkakaroon niya ng masamang bagay. Kami ay nasa ospital kami nung isang gabi at kakasimula ko lang ng bagong antidepressant. Nakainom ako ng ilang baso ng alak nung gabing yun. Sabi mo ilang baso ng alak. Alak. Oo. Sige, madalas ka bang uminom? Hindi araw-araw. Minsan lang ako umiinom, alam mo na, kapag nandoon ako. Bahay. Sige, nakainom ka ng ilang baso. Hindi talaga kayo magkasundo. Sige. Pagkatapos dumating ang pizza, ikwento mo sa akin tungkol doon. At kumakain ako sa aming coffee table at pagkatapos namin kumain, may isinama si Julie. Papunta sa isla ko, kung saan nakatira sina Julie at ang asawa niya. Ayon kay Ben, sinundo ng nanay ni Tiffany ang 4 na taong gulang niyang anak noong Lunes ng gabi. Pagkatapos, nagkaroon ng pagtatalo sina Ben at Tiffany. Anong ginawa ninyo ni Tiffany? Nandun pa rin siya. Pinagsasasabihan pa rin niya ako sa pag-inom ko. Basta. Siguro yun ang naging dahilan kung bakit ako marahil ay nainis at napikon. Kinukulit ka ba ng paulit-ulit kaya ka napikon? Kapag sinabi mong napikon ka, ibig mo bang sabihin naiinis? Naaasar? Anong ginawa mo nung napikon ka? Hindi ko sinusubukang maalala. Pumasok ako sa kwarto at kinuha ang pistola ko mula sa mesita sa tabi ng kama. Pagkakuha mo ng baril mula sa mesita sa tabi ng kama, anong ginawa mo? Pumunta ako sa kusina at binaril ko siya. Pumasok ka sa kusina at binaril siya. Ilang beses mo siyang binaril? Sa tingin ko, 3 beses pero. Hindi ko alam. Sige, mahirap yun, di ba? Mas maganda pakiramdam mo na may nasabihan ka. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Hindi ko alam kung mas mabuti na ang pakiramdam ka o hindi. Sa tingin ko, mabuti kang tao kasi lahat ng tinanong ko sa'yo, halos tama lahat ng sagot mo. Nung binaril mo siya, sa tingin mo ba mga 3 beses mo siyang binaril? Sige. Anong ginawa mo pagkatapos? Ako, nag-aksaya ako ng oras.
Alam mo, kailangan ko pumunta sa banyo at may kung ano-ano akong gamit sa bag ko dun sa truck. At basta nagmaneho lang ako papunta dun. At alam kong hindi ako makakarating doon. Inamin ni Ben Whitaker na pinatay niya ang asawang si Tiffany Scarborough. 2 buwan pa lang silang kasal matapos siyang pagalitan tungkol sa pag-inom. Nagbahagi pa siya ng dagdag na detalye. Pumunta ka sa lote ng mga truck ng Lee Anwards. Oo, ginamit ko ang GPS sa truck. Pakiulit nga. Ginamit ko ang GPS sa truck, pero Para mahanap ka? Sa totoo, Lawrence County ang nakahanap sa'yo. Hindi ko pwedeng sabihin kung paano. Kinausap namin tatay mo, sinabi niyang lupa yon sa taas. Hindi mo madalas puntahan, pero gusto mo. Anong ginawa mo sa pistol na ipinutok mo? nasa isa sa mga maleta yon. Isa yon sa mga maleta. 2 itim na maleta ng sa likod ng truck. At nasa isa dun sa tingin ko. Nandyan mismo yon. Sige. May iba ka pa bang mga armas sa truck kasama mo? Sinabi ko sa isang tao, pero ako, may nilagay ako sa mata ko at inilagay ko ito sa isang maleta. At meron ako MHK-10 vertical. Nakaupo sa kaliwang bahagi ng upuan, sa upuang pasahero at may AR-15 sa likod ng truck. Isang AR-15. Sa likod? Sa toolbox. Sa toolbox? Sige. Ito. Ikaw. Yan na lahat ng mga armas mo? Yan na ba ang AR-15 ng HK? Ang 9? Tapos, sabi mo baka may maleta pa. May ilang kutsilyo lang doon. Sige, at isang malaking 45 Magnum. Kailangan kong... Ang dami mong pinamili doon. May iba ka pa bang gamit? Meron, sige. Kaya suot mo pa rin ba ang parehong damit na suot mo noon nung ginawa mo ang pamamaril? Sige. Sige, nasaan na ang mga damit na yon? Nandiyan na sila. Sa tingin ko, nasa hiwa sila ng gusaning kinaroroonan ko. Nadulas ako kagabi. Si? Ano ang mga yon? Ano ang suot mo noon? Aso namang... Sa tingin ko, parang kulay kahel rosas na tank top. May butones sa harap. Sige. At... Hindi ko matandaan kung may sapatos ako or wala. Doon sa lugar na sinasabi mong nadulas ka kagabi, malapit ba yun sa truck mo? Oo, mga 50 yarda lang ang layo. Sige, kaya malapit lang kung saan namin nakita ang truck mo. Doon din matatalpuan ang mga damit mo. Sige. At madalas, kapag may malapit silang kaibigan o kamag-anak, tatawag sila at ipapaliwanag ang nangyari para humingi ng tulong. May tinawagan ka ba at sinabi ang nangyari? Hindi. May tinext ka ba at sinabi mo sa kanila ang nangyari? Hindi. Sige. Naligo ka ba o may ginawa ka ba pagkatapos na nangyari? Hindi po, ma'am, hindi. Hindi po, umuulan kasi. Kaya ikaw inaassume ko na dahil nandun ka sa parang maliit na silungan, sinubukan mo bang punasan ang sarili mo? May dugo ka ba sa katawan mo o anumang ganun? Wala naman akong sugat, maliban sa napasugatan kong daliri nung sinusubukan ko makalabas sa toolbox. Si Ben Whitaker ay agad at mabilis na umamin sa pagpatay kay Tiffany, pero mas marami pang tanong ang mga detektib. Yung sandata, yung 9mm, pinunasan mo ba yung 9mm ng kahit anong klaseng tela? O basta mo na lang ito inilagay doon? Yung magasin na sa 9mm, natatandaan mo ba kung ilan ang kaya nitong lamanin? Siguro mga 2 o 13, tama? Marami-rami rin.
So, 12 o 13 bala ang laman nun? Maring mali ako. Hindi ko sinasadya. Minsan, nagpapalit at nagpapaputok ang tao, hindi alam ilan ang natirang bala. Tinanggal mo ba ang magasin matapos magpaputok? O yun pa rin ang magasin sa baril na yon? Si. Alam ko namang sinabi mong uminom ka. Mas marami ba ito kaysa sa karaniwan mong iniinom? O karaniwan lang ba ito, gaya ng mga taong umuwi sa hapon at umiinom? Mas marami ba ito kaysa sa karaniwan mong iniinom? Ma'am. Sige, lumabas ka ba para bumili ng alak? O may alak ka na? Kasama mo? May dala ka noon. Ano iniinom mo? Kagabi, uminom ako ng ilang gin and tonic. Kilala kita, sinabi niya na lagi kayo nang umulit. Siya nang umulit, may kaunting problema lang kayo. Kailan mo? Ginawa mo ba? Plano mo ba talagang gawin ito? O nangyari lang ito nung pumunta ka sa kwarto para kunin ang telepono? Hindi ko ito pinalo. Biglaan lang nangyari. Biglaan lang? Sige. May sinabi ka ba sa kanya bago yon, bago ang pamamaril? Oh? Sinabi ko ba sa kanya? Nag-usap kami ng medyo matagal. Ang isa pang tanong ay, nakatayo ba siya nang binaril mo siya o nakaupo siya? O nakahiga? Nakatayo. Kaya nung nakatayo siya at binaril mo siya, bumagsak ba siya bago mo ulit binaril? O binaril mo siya ng sunod-sunod habang nakatayo pa? Binaril ko siya habang nakatayo pa. Lahat habang nakatayo pa siya? Hindi kahit kailan habang nakahiga siya. Sige, nakatayo ba siya? Hindi ko maalala. Sa isang pagkakataon, pero hindi ko alam kung tumalikod siya o hindi. Sige, ako'y. Wala akong na-miss na kahit ano. Ikaw ba, nung umalis ka ng bahay, sinigurado mo bang nakasara ang mga pinto nung umalis ka ng bahay? Yang na-block ng sa likod na pinto ang nilak ko nung umalis ako. Yung harapang pinto, iniwan kong nakalak. See? May isa pa akong tanong. Si. Sige. Nakapagputok ka na ba ng baril sa bahay? Oo. Ikaw ba? Nakaputok ka na ba ng baril sa bahay bago ngayong gabi? Sige. Kung nakakuha kami ng 7 o 8 basyo ng bala. Oo. Ikaw, sinasabi mong 3 beses mo siyang binaril at nakakuha kami? Sa tingin ko, 8 yun. Sige, tingnan ko muna. 7. 7 ang nakuha naming basyo. Hindi ko naalala. Sa tingin ko, hindi. Hindi mo naalala? Sige. Yun lang ang meron ako. Lalabas lang ako saglit, babalik din agad. Sige, at Hindi ako nagsisinungaling. Hindi ko talaga maalala ng maayos. kapag naiinis tayo, minsan hindi na tayo nag-iisip. Alam mo yon? At hayaan mong sabihin ko, hindi kami. Hindi kami nandito para husgahan ka. Sige. Kailangan mo ba ng ambulansya? O may dapat bang tumingin sa'yo? May sugat o iniinda ka ba? Ayos na ako. Wala akong sugat o alam ang iniinda. Sige. May mga tanong ka ba sa amin? Maaring, hindi manatili dito. Hindi ko alam kung gano'n ko katagal mawala. Malamang babalik ka sa Lawrence County. Pag-uusapan natin yan mamaya. Ako, kakausapin ko sila doon sa labas. Ayokong sabihin sa'yo na mananatili ka dito tapos pupunta ka pala sa Lawrence County. At ayokong sabihin na pupunta ka sa Lawrence County tapos dito ka pala mananatili. Magiging kasing tapat ako sa'yo gaya ng pagiging tapat mo sa akin. At hindi mo alam kung gaano yun kahalaga. Kinahahalagahan ko yan. 3 dekada ko na itong ginagawa at mabibilang ko lang sa isang kamay. Ilan lang talaga ang kasing diretsahan at tapat mo. Pareho rin ang sinasabi ko sa kanila, gaya ng sinabi ko sa'yo. May iba ka pa bang kailangan?
Sa tingin ko, wala na. Mahalaga ba yan sa'yo? Gusto ko ng tuyo. Gusto ko ng tuyo na damit. Paano nabasa ang iyo? Umulan ba ngayon? Naglakad ako sa batis. Lumusong ako sa batis. Di ko planong mabasa kaso nadulas ako kaya napasok at nabasa rin. Sige. Alam mo ba? Malamang ay arestuhin ka? Well, hindi lang malamang. Aarestuhin ka talaga niya. Alam mo ba yon? Si. Paumanhin. Pwede po ba ako magtanong? Sige. Sige. Hindi ko alam nasaan kayo. Ayokong makaisturbo. Hayaan o umalis ka sa bahay mo pagkatapos ng pamamaril at pumunta ka sa, ang tawag nyo ay farm? O hindi ako sigurado kung ano ang tawag nyo sa property na ito. Kahit ano. Ang property nyong pang-hunting or kung ano man. Anong nag-udyok sa'yo para pumunta doon? Hindi ko alam ko. Siguro, tumakbo lang, alam mo na, tumakas mula sa ibang estado. Hindi ko alam yun, kahit ano. Ayos lang yan. Ayos lang. May kanya-kanyang lugar na pinupuntahan ang bawat tao. Sinabi ko sa kanya kung ano ang mga kaso niya. At may tanong ka ba sa amin? Gusto ko bang tumawag sa isang tao? Sa teleponos. Sige. Meron bang mga abogado sa kasong kriminal sa Denver? Pasensya na. May mga abogadong kriminal ba sa Denver? Meron. Hindi ko alam at hindi ko maalala kung sino yon. Hindi ko masasabi kung sino sila, pero may mga criminal lawyer kami sa Denver. Kakasuhan at ikukulong si Ben Whitaker sa pagpatay kay Tiffany. Pero may isa pang bagay. Kahit umamin na si Ben, gusto pa rin ng mga detektiv iswab ang mga kamay niya para masure kung may bakas ng pulbura. Nako. Naririnig kita? Nakuha ko. Pinagpapawisan ako ng todo. Basang-basa ako dahil sa'yo. Makinig ka, huwag kang kabahan kung magsusuot ako ng gloves. Baka hindi ko pa maisuot dahil basa at pawis kamay ko. Itong test na to, hindi masakit ha. Tuturo o kung ano pa man na. Hindi ko maabot. Ayan, ayos na. Hindi ko akalain. Uubra ako bilang doktor. Ang pawis na yan ang nagpapahirap sa kanila. Pinapainit ang katawan ko. Ang pawis nagpapainit sa akin. Oo, tama yan. Nurse ka ba? Nurse ka ba talaga? Kilala mo ba si Seth? Nurse ka ba? Nurse ka ba talaga? Kilala mo ba si Seth? Parang anak ko ang batang yon. Kilala mo bang nanay niya? Sandali, baka kaya akong gawin yan ng ganun. Sige. Sige. Pakiusod po ang upuan dito at pahawak ng kaliwang kamay nyo, sir. Hawak na kita. Ayan. Ang gagawin ko ay kukunin ko itong takip at ilalagay lang
Masakit ba yan kahit kaunti? Hindi. Iyan Ayos lang. Sige, hayaan mo akong alisin lahat ng sapot na ito. At kaliwete ka ba o kanan? Kanan. Bumaril ka gamit ang kanang kamay? Hindi ako. Minsan siguro ginagamit kong kanang kamay bilang suporta, parang right-handed. Pasensya na ulit. Malamang ginagamit ko itong kamay na ito bilang suporta. Oo. Karamihan ng tao, ganun din. Sabi ning tatay mo, magaling ka sa armas. Magaling ka ba talaga sa mga iyan? Kapag nangangaso ka ng usa, ano ang pinakamalayong distansya na nabaril mo? Siguro mga 200 metro. Ilang beses na rin. Sige, gagawin ko rin ito sa kanang kamay mo, okay lang? Sige, pakibaliktad mo naman para sa akin. Ipasok mo ng husto dun sa loob. Ang lamig ng mga kamay mo, pare. Lalabas pa rin ako kahit ano mangyari. Kamusta ka? Oh. Kaya kailangan mo ng tuyong damit. Nahatulan si Ben Whittaker sa pagpatay kay Tiffany Scarborough matapos ang ikalawang paglilitis. Sa una, hindi nagkaisa ang hurado kahit umamin siya. Hinahatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong na walang parol dahil sa pagpatay kay Tiffany. Pagkatapos mapatay si Tiffany, itinayo ng pamilya niya ang Tiffany Jade Foundation bilang alaala sa kanya. Outreach ministry ito na naglalayong magbigay kaalaman sa toxic na relasyon, kalusugan at kaligtasan ng kababaihan. Nilagay namin ang Facebook page link ng foundation sa description. Dito nagtatapos ang episode ng Crime Fix. Ako si Anjanette Levy. Salamat sa pagsama. Hanggang sa susunod.